Ang pagpapamalas ng lakas ni Vice Captain Dan Chong sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isang siksik at gininto ang enerhiya mula sa kanyang espada na humati at sumira sa mga higanteng bato. Ang inaasahan ni Dan Chong na Sinoman ay dapat makakaramdam ng matinding kawalan ng pag-asa matapos masaksihan ang agwat ng kanilang lakas mula sa Ultimate Divine Realm na teknik, subalit binasag ito ni Bu Yunsol nang ipakita niya ang kabaliktaran. Ang bagong diskarte ni Bu Yunsol nang mapagtantong hindi niya kayang kopyahin ng perpekto ang 108 atake, kaya't naisip ni Bu Yunsol na baguhin ang kanyang estratehiya. Ang matinding dedikasyon ng sinimulan ni Bu Yunsol ang kanyang napakahirap at walang tigil na pagsasanay na tumagal ng buwan hanggang sa umabot ng 1 taon. Ito ang mga kaabang-abang at marami pang iba, kaya't kung trip mo ang manhwa na ito, huwag mong kalimutang mag-like and subscribe upang maging manatili kang updated sa bawat bagong episode. Huwag na nating patagalin pa. Let's go! Agad na naunawaan ni Dan Chong ang pinagdadaanan ni Bu Yunsol at napaisip kung paano matutulungan itong maibsan ang mabigat na nararamdaman. Inutusan ni Dan Chong si Bu Yunsol na sumunod sa kanya patungo sa labas, sa isang lugar na perpekto para sa pakikipaglaban. Nagtaka si Bu Yunsol kung bakit sila nagtungo roon, lalo na nang utusan siya ni Dan Chong na ilabas ang kanyang espada bilang pahiwatig ng isang hamon. Nang magtanong si Bu Yunsol kung ano ang dahilan ng hamon, ipinaliwanag ng Vice Master na nais nitong sukatin kung gaano na ang iniunlad ng lakas ni Bu Yunsol sa panahon ng pananatili nito sa Salvation Squad. Kahit labis na nagtataka sa biglaang duelo, batid ni Bu Yunsol na mayroong malalim na dahilan ng kanyang Vice Captain. Nagpaalam si Bu Yunsol na siya na ang unang susugod at agad na inilabas ang kanyang espada. Sa isang iglap, nanlabo ang imahe ni Bu Yunsol dahil sa napakabilis nitong paggalaw na tila ba nag-teleport, at seryoso itong sumugod hanggang sa makarating agad sa harapan ng kalaban. Alam ni Bu Yunsol na mapanganib para sa kanya kung tatagal ang laban, kaya batid nitong kailangan na niyang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas mula pa lamang sa simula. Subalit, kinilabutan si Bu Yunsol sa kanyang napansin, dahil kahit hindi hinugot ng kanyang kalaban ang espada nito ay wala siyang maramdamang anumang kahinaan mula rito. Nakangiti lamang itong nakatingin kay Bu Yunsol, na tila ba ipinapahiwatig na madali lamang para sa kanya ang nasabing laban. Itinaas lamang ni Dan Chong ang kanyang daliri upang salagin ang mga atake. Habang ginagamit ni Bu Yunsol ang kanyang espada, daliri lamang ang ipinanlaban ng kanyang Vice Captain. Natuwa pa si Dan Chong nang makitang ginagamit ni Bu Yunsol ang Founding Divine Overlord Ultimate Technique. Matapos ang mabilis na palitan ng atake, bahagyang tumilapon palayo si Bu Yunsol habang namamangha dahil inner energy lamang ang ginamit ng kanyang Vice Captain upang madaling labanan ang kanyang espada. Agad na lumitaw si Dan Chong sa harapan ni Bu Yunsol at sinabing hindi pa kasing husay ni Bu Yunsol ang teknik kumpara sa orihinal na pinagkopyahan nito. Sinabi ni Dan Chong na maganda na rin iyon kahit papaano at tama at perpekto ang plano ni Bu Yunsol na madaliin ang laban. Bilang papuri, nag-alok si Dan Chong na magpapakita siya ng isang teknik kay Bu Yunsol. Labis na nagulat si Bu Yunsol sa mga narinig dahil batid nitong ang pagpapakita ng nasabing kakayahan ay nangangahulugang tuturuan siya ng kanyang Vice Captain. Maya-maya pa ay may isang kakaibang liwanag ang biglang kumawala mula sa katawan ni Dan Chong na nagmukha itong isang pambihirang nilalang, dahilan upang mapatilapon ng palayo si Bu Yunsol. Nagbigay ng babala si Dan Chong na mag-ingat si Bu Yunsol sapagkat maaari itong mamatay sa kanyang gagawin, kaya agad na naghanda si Bu Yunsol nang hindi inaalis ang paningin sa kalaban. Dinagdagan pa ni Dan Chong ang kanyang babala na kung ayaw mamatay ni Bu Yunsol ay kailangan itong gawin ang lahat ng makakaya upang sanggain ang kanyang pakakawalan. Pagkatapos nito ay marahang hinugot ni Dan Chong ang kanyang espada, kasabay ng paglabas ng isang napakatinding liwanag na nagmula sa kanyang aura. Hindi pangkaraniwan ang teknik na ginamit nito dahil tila isa itong divine technique. Matapos magbigay ng seryosong tingin, binalaan ni Dan Chong si Bu Yunsol na paparating na siya, bilang hudyat na magpapakawala ito ng isang pamatay na pag-atake laban kay Bu Yunsol. Matapos magbigay ng babala si Dan Chong kay Bu Yunsol na ihanda ang kanyang sarili, agad na kumislap ang mga gintong enerhiya ng ikasa ni Dan Chong ang kanyang pamatay na atake. Habang dahan-dahan at may matinding katumpakan niyang hinuugot ang kanyang espada, lalong nagliwanag ang kapangyarihan na nagmula rito. Binalot ng napakalakas na puwersang ito ang paligid, dahilan upang maiwang tulala at walang magawa si Bu Yunsol. Habang puno ng pagkamanghang pinagmamasdan ni Bu Yunsol ang atake,
nakita niya ang isang kulay gintong straight line na mabilis na dumami hanggang sa maging hindi na mabilang na mga guhit na nagkikislapan sa kanyang mismong harapan. Lumagpas lamang kay Bu Yunsol ang mga enerhiyang ito nang hindi niya man lang magawang harangan. Matapos hamupa ang makapal na alikabok mula sa pag-atake, lumantad na ang mga higanteng bato sa kanyang likuran ay nagkahati-hati at tuluyang nawasak. Nanginig at nanlaki ang mga mata ni Bu Yunsol dahil sa hindi niya makapaniwalang nasaksihan. Napagtanto niyang kung naging totoong labanan lamang iyon ay siguradong binawian na siya ng buhay. Habang tinitingnan ang mga nadurog na bato, inisip niya na nagawa itong hiwain ni Dan Chong gamit lamang ang iisang atake. Napansin din niya na bagamat mukha lamang itong iisang galaw, ang lahat ng 108 atake nito ay damaloy ng magkakasama na tila batubig. Habang pinagmamasdan mula sa malayo si Vice Captain Dan Chong, inisip ni Bu Yunsol kung gaano kalakas ang individual na nasa kanyang harapan. Pinagdudahan niya ang kanyang sarili kung makakaya ba niyang maabot ang ganoong level, lalo na't hindi niya lubos akalain na posible pala ang ganoong uri ng lakas. Sa kabilang banda, inisip naman ni Dan Chong mula sa hindi kalayuan na ang ipinakita niya kay Bu Yunsol ay isang teknik ng Ultimate Divine Realm. Batid niya na ang sinumang unang makasaksi sa ganitong antas ng kapangyarihan ay kadalasang nakararamdam ng matinding kawalan ng pag-asa dahil sa napakalaking gap ng skill level sa pagitan nila. Subalit habang pinagmamasdan ni Dan Chong si Bu Yunsol, tila nagkabaliktad ang kanyang inasahan dahil nagpakita ang binata ng matinding kagustuhang matuto at malaman ang sekreto ng inilabas na atake kanina. Dahil dito, napatawa ng bahagya si Dan Chong sa labis na kasiyahan. Upang hindi mabaliwala ang kanyang pagtuturo, sinabihan niya si Bu Yunsol na ang ipinakita niya ay sumasaklaw sa lahat ng posibleng pagbabago sa martial arts. Idinagdag pa niyang ginawa niya itong 5 beses na mas mabagal kaysa sa normal at tinanong kung nakuha ba ng binata ang pinakadiwa nito. Bahagyang natulala si Bu Yunsol dahil naiisip niyang hindi ganoon kadaling maunawaan ang ganoong kalidad ng kakayahan. Pinutol ni Dan Chong ang malalim na pag-iisip ni Bu Yunsol at ipinaalala rito na ang Murm, kasama ang lahat ng mga swordsman nito, ay isang lugar kung saan hindi maaaring makaramdam o magpakita ng pagmamahal sa Jiangho. Dahil dito, napagtanto ni Bu Yunsol kung bakit siya dinala ni Vice Captain Dan Chong at naunawaan niya ang ipinapahiwatig nitong marami pa siyang dapat matutunan. Nang may matatag at seryosong ekspresyon, magkahawak kamay na ipinahayag ni Bu Yunsol ang kanyang katapatan, at ipinangakong hindi niya kailanman kakalimutan ang lahat ng itinuro sa kanya ni Vice Captain Dan Chong sa araw na iyon. Napangiti na lamang ng bahagya si Dan Chong habang naiisip na nakahinga siya ng maluwag dahil naunawaan ito ng binata, at napagtanto niyang magtutuon na muna ito ng buong atensyon sa kanyang training. Agad na tinapik ni Dan Chong ang balikat ni Bu Yunsol at pinaalalahanan itong lumapit sa kanya kung sakaling makaranas ito ng matinding balakid habang nagsasanay, na sinang-ayunan naman agad ng huli habang tinatawag siyang master. Kinabukasan, sa saktong pagbubukang liwayway, makikita si Bu Yunsol na nag-iisa at nagko-concentrate sa loob ng kagubatan. Naisip niya na kahit isang beses lamang niya nakita ang atake ng Vice Pavilion Master, ang teknik na yun ay tumatak na ng husto sa kanyang isipan. Napagtanto niyang naging posible ang pinakamabilis ngunit concentrated na mga galaw na iyon dahil ang lahat ng posibleng pagbabago sa martial arts ay nakapaloob sa iisang teknik. Habang mahigpit na nakahawak sa kanyang espada, inisip niyang kahit subukan niyang gayahin ito, ang pinakamaraming magagawa niya ay 12 pagbabago lamang. Pinagpasyahan niyang hindi niya kailangang ipilit ang 108 pagbabago sa iisang atake. Agad na pumwesto si Bu Yunsol at sa isang mabilis at tumpak na pagwasiwas, nagpalabas siya ng direkta at napakaraming hiwa patungo sa isang puno na nag-iwan ng alikabok sa paligid. Subalit, taliwas sa inakala niyang 12 hiwa, hindi man lang ito umabot ng 5 dahil 3 guhit lamang ang kanyang nagawa. Bukod pa rito, hindi bumaon ang kanyang mga atake at nag-iwan lamang ng mga gasgas. Napagtanto ni Bu Yunsol na hindi man lang siya nakagawa kahit 3 perpektong hiwa. Pumasok muli sa kanyang isipan ang mga huling salita ni Dan Chong tungkol sa isang sword technique na nagtataglay ng lahat ng posibleng pagbabago sa martial arts, at inisip na hindi rin naman siguro inaasahan ng Vice Pavilion Master na perpektong matututunan niya agad ito. Subalit, habang hinihimas ni Bu Yunsol ang kanyang baba, inisip niya kung maaari ba niyang pagsamahin ang lahat ng iba pang mga techniques na natutunan niya sa halip na subukang perpektuhin ang isang atake na hindi niya kaya. Binalikan niya sa kanyang isipan ang lahat ng mga techniques na nakopya niya mula pa noong umpisa hanggang sa kasalukuyan. Napagtanto niyang malaki ang posibilidad na magawa niya ito. Habang inihahanda ang kanyang sarili sa isang posisyon,
napagpasyahan niyang pag-isahin ang 13 forms ng 13 moves of the Fire Rain upang gawing iisang atake, at mabilis na kumilos upang simulan ito. Lumipas ang mga araw, linggo, at buwan kung saan walang tigil na nagsanay si Buyun Sol. Paminsan-minsan ay binibisita siya ni Dan Chong upang itama ang kanyang maling poster. Dumaan ang maraming buwan at unti-unti na siyang nakakagawa ng mga hiwa, ngunit hindi pa rin ito perpekto. Matapos ang 3 buwan ng tuloy-tuloy na pagsasanay na tila walang pag-usad, inabot pa ng 5 buwan bago siya tuluyang nakagawa ng isang malinis na hiwa sa isang bato. Bagamat mayroon ng pag-unlad, napakalayo pa rin ito sa layunin niyang malampasan ang 108 slices. Sa paglipas ng mga buwan hanggang sa umabot na ng 1 taon, makikita si Buyun Sol na matatag na nakatayo sa lupa. Sa kabila ng bakas ng matinding pagod at paghingal sa kanyang mukha, patuloy niyang isinasagawa at piniperpekto ang pagkopya sa atake na ipinakita sa kanya noon ni Dan Chong. Mabilis niyang hinugot ang kanyang espada, at kasabay ng pagwasiwas nito ay naglabas siya ng kulay pulang enerhiya patungo sa kalapit na puno. Umalangaw-ngaw ang atake sa hangin at nag-iwan ng makapal na alikabok sa paligid. Bago pa man tuluyang hamupa ang alikabok, sumili ang isang banayad ng ngiti sa labi ni Buyun Sol. Kasabay nito, nagkaroon ng bitik ang kanyang espada hanggang sa tuluyan na itong nawasak. Kahit nawasak ang kanyang sandata, naging malinaw kay Buyun Sol ang magandang resulta ng kanyang pinaghirapan, kaya naman ipinagdiwang niya sa kanyang isipan na sa wakas ay nakumpleto na niya ito makalipas ang 1 buong taon. Sa mismong sandaling iyon sa loob ng kagubatan, napatunayan na sa isang was-iwas lamang ng espada ni Buyun Sol ay tuluyan na niyang nakumpleto ang Supreme Heaven Style Technique. Ang lahat ng mga punong dinaanan ng kanyang direktang hiwa ay sabay-sabay na natamba sa iisang atake lamang ni Buyun Sol. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.